Sa mga balitang pambansa, bukod kay Mary Grace Piatos, sinahanap na rin ng Kamara ang isang nagngangalang Kokoy Villamin na may questionabling pirma sa resibo para sa confidential funds ng Vice President na si Sara Duterte. Nabisto kasi sa huling pagdinig ng House Committee on Good Government na tig-isang acknowledgement receipt ang pinirmahan ni Villamin sa OVP maging sa DepEd. Yun nga lang magkaiba ang kanilang pirma sa dalawang resibo. Dahil sa daan-daang questionabling resibo na ipinasa ng OVP sa Commission on Audit, gusto na rin ngayong busisiin ng Kamara kung bakit tila masyado raw maluwag ang COA sa liquidation ng kanilang mga pondo. Hindi lang ho para sa akin na acknowledgement receipt lang. Basta-basta ang tatanggapin ng COA. There has to be a proof of existence ng yung payment na yon ay tunay na tao. Dapat apart from the acknowledgement receipt, dapat meron din silang mga identification and etc. Yun po yung titingnan natin. Yan po ang tinig ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjon. Sa iba pang balita, nakabalik na si Pastor Apollo Quiboloy sa PNP Custodial Center matapos po ang mahigit isang linggo sa ospital dahil sa pananakit ng kanyang dibdib. Ayon sa Philippine National Police, nasa maayos na kondisyon na si Quiboloy matapos makitaan ng irregular na heartbeat noong November 8 at isinugod nga ito sa Philippine Heart Center. Dumaan pa siya sa ilang test sa Philippine Children's Medical Center bago tuluyang ibalik sa Campo Crame nito lamang November 16. Sa ngayon, binabantayan pa rin ng PNP General Hospital ang pastor. Nangangamba naman ang pamilya ni Mary Jane Veloso sa kanyang seguridad kapag sa kulungan ito idiniretso pag uwi ng bansa. Kabilang sa mga nakikitang pagdadalhan kay Mary Jane sa Bilibid ay kabilang nga po sa mga nakikitang pagdadalhan kay Mary Jane ay sa Bilibid o di kaya na may sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Pero ang ikinatatakot ng pamilya Veloso, baka balikan daw ito ng mga sindikato na kinabibilangan ng kanyang mga recruiter na sina Maria Cristina Serio at Julius Lacanilao. Dati na raw kasing sinabi sa kanila ng recruiter na si Cristina na parte sila ng isang international syndicate. Ilang armadong lalaki na rin daw ang nagtungo at umaligid sa bahay ng mga kaanak ni Veloso. Dahil po dyan, aminado mga magulang ni Mary Jane na kung sila ang masusunod, ayaw na daw nilang tumestigo pa si Mary Jane laban sa dati nitong recruiter.